Nakalusot sa amin yon. Hindi ko nakita yon nung kami bumoto at pumirma sa committee report. Pero maliwanag ang posisyon ko kaugnay sa bagay na yan. Isa ako sa principal author, so hindi man unang nag-file para i-decriminalize ang libel sa ating statute books. Sa ngalan ng pagiging consistent, kung nandyan nga yan, kasalukuyan nga namin pinag-aaralan, ang paghain, maski na ganito kaaga, ng amendatory law para alisin at i-repeal ang provision na yon para maging consistent sa nauna kong bill na final, kaugnay ng repeal ng libel law para maging civil na lamang ang liability at wala ng criminal liability. So, ba't nakalusot yun nung inyong niratify yung BICAM report? Ayoko magbigay ng anuman dahilan o motibo. Maaminin ko na lamang siguro ang aming pagkukulang. Personally, kaugnay nun, hindi ako makapagsalita sa ibang senador. Nakalusot sa amin yon. Pero maliwanag naman ang posisyon ko kaugnay nun. Tutol ako doon dahil nga sa nauna kong panukala para i-decriminalize ang libel law. Okay. Kasana magkaroon ng policing ang gumagamit ng internet. Ang lamang ng gumagamit ng internet kumpara sa inyo, kayo kailangan nyo ilagay ang pangalan, pirma at mukha nyo sa sinusulat at sinasabi ninyo. Sa internet, they have the benefit of anonymity. Minsan hindi mo alam kung sino yun, nasan siya, at anong tunay na katauhan niya. Yun ang mahirap sa cybercrime na libel. Hindi mo alam kung sinong kakasuhan mo. Pangalawa, hindi na consider ng libel dahil lumang batas yan. Paano ang pag-repost? Paano ang pag-retweet? Kung may sinulat si Mr. X na isang libelous na bagay at niretweet mo, pati ba ikaw damay na rin? Paano pag finorward mo at sinare mo sa isang malapit mo lang na kaibigan, either through a private email or direct message to a friend in Twitter? Yung ba'y bahagi at kasama din? Marami pang mga katanungan kaugnay nun na dapat liwanagin at hindi ganun kasimple yung paglalagay ng libel sa internet at sa cybercrime.